Philippine Army mga kapatid, hindi na nga talaga paaawat at hindi na mapipigilan mga kapatid sa planong pag-acquire o pagbili ng mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika kahit natutol pa dyan ang China. At napakarami nang sinabi ng China mga tol. Napakarami nang pambabatikos ang ginawa nila. Sinasabi nilang provocative, sinasabi nila mga tol na ito daw ay banta sa kapayapaan, sa peace and stability. Lahat na lang mga tol, ginawa na nila pero hindi na mapipigil ang ating bansa sa pag-acquire niyan. Dahil sabi nga rin mga kapatid ni Secretary Gibo Chodoro, walang kahit na sino mang bansa ang may karapatan para pigilan ang Pilipinas sa kung ano man ang gusto nating bilhin mga tol. Kasi Pilipinas bansa natin to di ba? Kung paanong may karapatan sila na mag-develop ng kani-kanilang mga sandata o bumili ng kani-kanilang mga assets, meron din tayong karapatan doon mga tol. So ito, panoorin natin mula sa PTV Philippines at ikaw bilang isang Pilipino mga tol at agree ka na ang Pilipinas ay bumili na nga ng ganitong klaseng armas. Comment ka sa ibaba. Samahan mo ako manood at samahan mo ako magbigay ng reaksyon sa mga balitang to. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Isa ang mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika sa mga kagamitan na planong bilhin ng bansa. At isa to mga kapatid sa kinakatakutan ng China. Dahil nga ang napapansin natin mga tol, ang gusto ng China lagi is lamang sila. Ang gusto nila mga tol, kung sakasakaling aatake sila, kung sakasakaling mananakop sila, wala silang casualties. Walang damage sa kanila. Ang gusto nila talagang uuwi silang kumpleto. Pwede ba yun mga tol? Yung tipong sasabak ka sa boxing tapos hindi ka masusuntok. Depende na lang talaga kung magaling na magaling ka, di ba? Pero eto na nga eto na nga gusto nilang manakop ng bansa mga tol, o gusto nilang manakop ng teritoryo, pero ayaw nila yung sasakupin nila is magpalakas. Ang katindi nitong mga to. Ayon sa Philippine Army, malaking tulong ito para sa territorial defense katuwang ang kanilang hanay. Agree, Ikaw, agree ka ba? Comment ka sa baba. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kinumpirma ng Philippine Army na nasa Pilipinas pa rin ang mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika. Matagal na pinoprotesta ng China yan. Abril ngayong taon pa ito nasa bansa na ginamit sa iba't ibang pagsasanay. Kaya nitong magpakawala ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile. Abot hanggang 2,000 kilometro o higit pa. Ayon Aabot mga tol sa ilang probinsya ng China. kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido, patuloy ang ginagawang pagsasanay sa tulong ng naturang kagamitan. Sinabi rin ni Galido na isa ang MRC sa planong bilhin ng Pilipinas. Naniniwala siyang mas mapapalakas ito ang kapabilidad ng Army sa pagtulong sa territorial defense at pagprotekta sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Lagi nga nating ibinibigay na analogy dito mga tol, 'di ba? Ito ang Pilipinas natin, ikumpara natin sa isang gusali. Gusali natin mga tol. Syempre may bakod 'yan. Yung mga bakod niyan, lalagyan mo ng CCTV, yung compound, lalagyan mo ng electric fence, siguro yung mga bakod, maglalagay ka ng gwardiya, maglalagay ka lahat ng pwede mong ilagay para maprotektahan yung building mo. Lalo na yung building mo mga tol, halimbawa diyan mo itinatago yung mga mahalagang assets, mahalagang yaman ng kumpanya, ng pamilya ninyo, 'di ba? Poprotektahan mo 'yun mga tol. Laban sa kung sino man na magtatangkang pasukin ka at gawan ng masama. Kasi kung aalisin mo lahat 'yon, aalisan mo ng bantay, aalisan mo ng gwardiya, aalisan mo ng CCTV, ng electric fence, o aalisan mo ng depensa, para ka nag-i-invite welcome kayo. Wala kaming kahit na ano rito mga tol. Tapos doon nakatambak lahat ng yaman mo. Ganon din mga tol Dito sa Pilipinas, kaya nga tayo merong sundalo Sad to say mga tol, meron tayong ilang mga kongresista. Kongresista mga tol dito sa Pilipinas. Ang tutol na bumili ang mga sundalo natin ng mga missile. Ang dahilan nila, ginagamit daw ng mga sundalo natin sa mga komunidad. Parang nagkakalokohan tayo rito mga tol 'Di ba? Ginagamit daw ng mga sundalo natin sa mga komunidad dito sa Pilipinas. Marami daw pamilyang apektado, 'di ba?
Nakakalokohan tayo dun na ito'y tinututulan din mga kapatid ng China. Ayaw ng China na ang Pilipinas ay mag-acquire ng ganitong klaseng missile. Isa daw tong provocative action mga tol. 'Di ba? Ito daw ay threat o babala sa kapayapaan ng South China Sea. Imagine that. Imagine that mga tol. Katuwang ang Philippine Navy at Philippine Air Force. If the question is, are you going to acquire it? It is planned to be acquired because we see its feasibility and its functionality in Yeah. our concept in the comprehensive archipelagic defense implementation. Dati nang pinuna ng China ang panatili ng missile system ng Amerika sa Pilipinas. Pero nanindigan ng National Security Council maging si Defense Secretary Gibo Teodoro na walang anumang bansa ang makapagdidikta para sa sarili nating depensa. Tama, 'di ba? Walang sino mang bansa ang makakapagdikta para sa sarili nating depensa. Bakit tayo didiktahan ng China? Ano ba turing nila sa atin? Probinsya? 'Di ba? Ano ba turing nila sa atin? Part ng bansa nila. Bakit nila tayo didiktahan na kung ano yung pwede natin at hindi natin pwedeng bilhin? Para to sa depensa ng Pilipinas, para sa kahit na sino mang bansa na magtatangkang manggulo o manakop ng ating mga teritoryo. Bagay na sinegundahan ng Army. The interest of our country is to protect our interests. So we should not be bothered by the others' seemingly insecurities because we don't have any plans to go outside of our country's interest. That I believe. Tama. Wala naman tayong pakialam sa interest nila. Wala naman tayong pakialam mga tol 'Di ba sa kung ano man ang mga binibili nila, pagpapalakas nila. Wala tayong pakialam doon kasi karapatan nila at bansa nila 'yun Wala rin sila dapat karapatan mga tol na mangialam sa atin. Is very clearly stated by the government's position. Alright mga kapatid, dito naman sa branch, sa 1PH, eto pinag-uusapan din mga tol dito, yung tungkol nga sa planong pagbili o pag-acquire ng Pilipinas dito sa mid-range missiles na to, na ang sinasabi ng China, isa daw tong provokasyon sa kanila. Biruin mo yan provokasyon sa kanila. Panoorin natin mga kapatid. It says that the reported plan by the Philippines to deploy mid-range missiles is a provocative move. Chinese Foreign Ministry Sabi ni Mao Ning, mga tol, si Mao Ning. spokesperson Mao Ning says it is, quote, extremely irresponsible to the people of the region. Beijing Diba? Irresponsable daw mga tol ang mga Pilipino, ang Pilipinas, para to sa mga tao rito sa atin. Irresponsable daw ang move na to na bumili ang Pilipinas ng mid-range capability. O anong masasabi natin sa kanila na 600 na yung nuclear warheads nila? 'Di ba? Napaka hipokrito kung titignan mo, 'di ba? At sabi nga by 2030 baka nasa 1,000 na daw yung nila yung kanilang warheads, nuclear warheads. Sila ang may pinakamalaking naval forces, 'di ba? Sila ang may pinakamaraming barkong pangdigma sa karagatan mga tol. Tapos yung kanilang nuclear is nasa 600 na. Tapos tayo magde-deploy ng mid-range capability missile, angal na angal, tutol na tutol. Beijing urges the Philippines to heed the calls of regional countries and remove the system as soon as possible. Gusto nilang tanggalin natin itong mid-range system na to as soon as possible. Balikan natin. Extremely irresponsible to the people of the region. Beijing urges the Philippines to heed the calls of regional countries and remove the system as soon as possible. Ayan inuutusan tayo. Natanggalin na daw natin etong naka-deploy na mid-range missiles na to ng US sa atin. Kasi mga tol, hindi pa inaalis dito sa Pilipinas mula pa nung April. Tanggalin na daw natin as soon as possible ASAP. The United States deployed its Typhoon mid-range missile system in the Philippines in April, and troops from both countries have been training jointly for the potential use of the heavy weaponry. What do you expect? Sila naman yung mga system din sila Tama, di ba? And then, wala tayong minimum defense capability natin is medyo weak. And then, if we were to guard our territory, we need the right amount of planes, right amount of vessels, which we don't have. Tama, kulang tayo sa eroplano, kulang tayo sa mga barko. Tama yung sinasabi niya. 'Di ba? Ito na yung pinakamabilis Ito na yung pinakamagaan para sa atin Mag-deploy na lang tayo ng missile Ayaw pa nila.
So what's the best and fastest way to upgrade your entire defense capabilities by putting a missile system? Yeah. Kasi 'di ba, yung manpower doon iba, maintenance doon is cheaper than maintaining a boat or an airplane. So 'yan ang best option natin, tapos magagalit sila. At saka kasi di ba sinasabi na with itong yung scope nito is within our 200 nautical miles yung sa ano natin sa EEZ natin. And Hindi lang yun lang scope niyan. Hanggang makakarating daw to itong mid-range missile na to, mga tol, aabot to hanggang sa kalupaan ng China. Yun ang sabi wala tong land eh. So we need that missile Typhoon But alam, mid-range. but the typhoon can aabot siya certain province ata of China eh. Oh, di But ba? of course naman, no, history ng Philippines, wala naman sa atin yung ganun na we just want to protect ourselves. Tama. Kasi ang kinakatakot ng China, mga tol, gamitin natin sa kanila yun. Teka, ba't natin gagawin yun? Di ba? Understood naman Logic lang Napakahina pa ng Pilipinas. Kulang tayo sa eroplano, kulang tayo sa barko. Bakit natin gagamitin yung mid-range na yun para magsimula ng gulo? Hindi nga tayo pumapalag sa mga pang-water cannon nila. Ano kinakatakot ng China? O ayaw lang talaga ng China na magkaroon tayo ng depensa para pag sumugod sila o kaya gusto nilang manakop, wala tayong laban. Para easy-easy lang sa kanila. Yun ang gusto nilang mangyari. Ayaw nila ng casualties, di ba? Kasi tayo ang binabangga ang barko natin, napuputulan tayo ng daliri, pinapaulanan tayo ng flare sa eroplano, di ba? So, how can we defend ourselves? Kaya ito sila, nagagalit sila sa China. And yung pinaka-beacon natin ng resistance or to claim yung West Philippine Sea is BRP Sierra Madre, ugod-ugod na. Tama. Hindi lang ugod-ugod, bulok-bulok na talaga at hindi na magagamit pa pang laban. Actually, isang tirahan na lang doon, giba na yun Diba? So at least very basic defense. We need modernization talaga. This is a first step in securing our homeland. Pero di ba umpisa pa lang nung gagamitin pa lang to doon sa mga joint exercises, yung mga balikatan exercises. Sinasabi na magpo-procure ang Pilipinas magkakaroon sila. Nga, typhoon system. Di ba? So ayun mga kapatid, kitang-kita natin talaga kung paano sila mangapi sa Pilipinas, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, mako-comment mo at masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.